Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Idol ko ho yan si Sir Banat Bay. Idol yan. Yan kasi may prinsipyo at paninindigan. Di kagaya nung yung mga Talyanista at ensaymada vlogger. Kung nasaan yung views, nandun lang sila. Di ba? Yan si Banat Bay talagang nanatili kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yan at maprinsipyo talaga yung mamanayan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Sir Banat. PNP. Tapos may boxing ka pa. Ginawa mong circus ang PNP. Ayan na nga po, sinibak na si Torre. Napakayabang kasi niyang animal na yan. Akala mo talaga, Ito naman si Sir, Kinabahan naman ako doon. siya na ang presidente ng Pilipinas. Meron pa nga ako nakitang video, yung entourage niya. Grabe, ang dami talagang mga pulis sa unahan, tapos sa likuran, tapos talagang ang trato sa kanya, parang hari na. Ang yabang kasi, porket nadala niya si Pangulong Duterte sa dahig, akala mo siya na talaga ang may command ng lahat ng bagay. Alam mo, Tore, huwag ka kasing mayabang sa buhay. Kasi tandaan mo, ang lahat ng napakayabang, lahat ng nagmamataas ay ibinababa. Boom! O para dun sa mga mapagmataas dyan, tandaan ho natin lahat ng nagmamataas binababa. Kaya yung mga mayayabang, akala mo kung sino, kagaya nitong si Torre, hinay-hinay lang sa kayabangan. Baka lumagapak din kayo, masakit yan. Pagka sumobra ka sa yabang, pagka lumagapak ka, napakasakit. Sa totoo lang mga kababayan, masakit. Kaya si Torre, sakit na. Kaya tayo loki lang tayo, hindi tayo mayabang. Kaya para doon sa mga mayayabang, naku, hinay-hinay ho kayo. Okay? Huwag feeling entitled kagaya ni Torre. Dahil pagka nagkataon, weather lang ang buhay. Ika nga, nasa taas si Torre sa mga nakalipas na buwan. Oo, nasa cloud9 siya, yayabang, anak ng tawa, kaya ko lahat. O ngayon, lagapak siya. Kaya yung mga mayayabang, mag-ingat-ingat kayo. Dahil mahirap yan. Dahil sa sobrang lipad mo, akala mo hindi ka lalagapak. Lagapak ka ngayon, isa kang kahihiyan sa PNP. Disgrace, ika nga. Tapos may boxing ka pa. Ginawa mong circus ang PNP. Pambira ka, oo. Ano nangyari sa'yo? Knockout ka ngayon. Knockout. Kaya ang tanong natin, ito, paano na yung nagsabi na gagawin ka daw Vice President? Correcto. Ito dahilan. Yarin lamang na banat na nitong si Sir Banat Bay ang issue na yan. Pasadahan na ho natin mga kababayan. Di ba kamakailan lamang maraming nagpapalipad na kesyo itong si Nicolas Torre itatandem. Itatandem daw ho nila dito kay Risa Hontiveros. Silang dalaw daw ang magtatambalan sa 2028. Kaya naman, di kataka-taka kung bakit, kung bakit, eto, may papakita ako sa inyo. Kung bakit yung mga amuyong na mga dilawan, mga pinklawan, kagaya na lamang nitong si Baliko ang Bibig. Mas nasaktan pa ho sila kaysa kay Marcos Jr. Di ba? Ano ba sabi nitong Baliko ang Bibig? Ito ang sabi niya, yung mga sangkot sa flood control, dapat ang sinibak pero chief PNP ang tinanggal. Anyari Brad,
bida-bida yung idolo niyong si Nicolas Torre. Diba? Bida-bida si Nicolas Torre. Tingnan nyo, talagang tumututuo talaga sila. Kasi wala na silang sundalong kanin, wala silang Trillanes na mailalaban kasi nakita nyo naman, ni Mayor nga, di manalo-nalo. Tapos gusto pa mag-vice president. Ngayon naman ho mga kababayan, nakita nila, sino ba boboto dito kay Nicolas Torre, yung mga galit kay Tatay Digong? Hindi naman nakakapagpanalo ng kandidato pagka-presidente yan eh. Logic naman. Kung gusto nyo talagang manalo, hanap kayo ng kandidato, yung tipong merong vision na kagaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi yun ang pinapakinggan at bumenta sa sambayan ng Pilipino. Ngayon kung magkakaroon kayo ng kandidato, kagaya rin lamang nitong si Torre, wag na kayo magpatakbo dahil sigurado di mananalo yan. Ito pa mga kababayan, ito. Ayun, yung kalab team niya. Ito ang kalab team niya. Nasaktan ho itong si Leila de Lima sa pagkakasibak nitong si Nicolas Torre. They better have a good reason in doing that to a very popular, much appreciated and high-performing chief PNP. Ano naman to ko Gino-Josh nitong si Leila de Lima, itong si Nicolas Torre. Yan ang problema. Pinalaki nyo kasi ang ulo. Isa din kayo sa mga may kasalanan kung bakit lumakas ang loob, kung bakit akala nitong si Nicolas Torre lahat kaya niya. Ang kasalanan ho nitong si Leila de Lima at ito namang si Nicolas Torre, pinaakyat niya sa utak, pinaakyat niya sa ulo. Yung sinasabi, uy, ang galing mo. Wow, the best ka, galing mo. Ayun, lumaki ang ulo. Ganyan din ho mga kababayan, yung mga matataas sa lipad. Nako, ingat-ingat kayo ha. Yung mga kayabangan at kaangasan, kadalasan, di nagtatagal yan ganyan. Mga mahirap na, di ba? Mga Talyanista ensaymada, di ba? Hinay-hinay lang kayo kung feeling nyo, nasa tugatog kayo ngayon dahil nasa administrasyon na sinusuportahan nyo. Baka sa susunod na administrasyon, kayo naman ang, kayo naman ang singilin namin at sabihin namin na, ano na? Tawag dito? BIR, ano nyo nga yan? Imbestigahan nyo yung mga vlogger na yung Talyanista at ensaymada. Tignan nyo yung mga ano yan. NBI, imbestigahan yan. Di ba? Ganyan ginagawa ngayon sa mga DDS vlogger. Umiikot lang ang panahon. Yung mga aangas, mga mayayabang, yung kala mo nasa ika nga sila na pinakamalakas, sila na pinakamahusay. Hinay-hinay lang ho. Maraming mas magaling. Halimbawa na lang, ako sobrang idolo ko yung si Sir Banat Bay. Yan talaga, sinasabi ko, inaano ko yan. Yan yung prinsipyong rinireplicate ko, yung kay Banat Bay. Kasi maprinsipyo yan. Hindi porket na kay Duterte ang views, na kay Duterte siya ngayon. Pagka na kay Marcos, nalilipat na siya kay Marcos. Hindi ko ganyan yan si Sir Banat Bay, kaya idol ko yan. Ngayon, kung isang vlogger, ganun, wag na lang. Hindi natin magiging idol yan. Di ba? Vice President, sinibak ka nga eh. Alam mo, ito si Banat Bay, minsan ano lang naman malumanay naman yung dating niya kaso magaling lang talaga siya mambuisit Tapos, pangalawang tanong, paano na yung balalay mo? Naku. Dapat sibakin na rin yun. Naku po. Yung nunal na tinubuan ng konting babae. Sama-sama na kayo, di ba hilig dumikit sa'yo nun? Ayun na nga mga kababayan. Yan napakalupit na pagsalansan nitong si Sir Banat Bay dito kay Nicolas Torre. At ito naman, siyempre alangan naman, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi maaaring hindi magpapaepal itong si Alamat ng Mangga dyan sa mga issue. Kailangan lagi siyang kasangkot sa issue. Nakananto ka, kung natalo ka pala nung muling eleksyon, di ka na namin makakita ngayon. Parang ikaw na si, di ba, nitong si Zaldico. Sana natalo ka na lang, madam. Sana si na lang nanalo, yung si Pastor Kibuloy, di ba? Mas mainam sana ngayon nakikita natin nagpapa-interview dyan si Pastor Kibuloy. O di naman kaya si Atty. Vic Rodriguez, di ba? Sana natalo na lang kayong dalawa nitong si Camille Villar, di ba? Si Pastor at itong si Atty. Vic ang nakaupo ngayon dyan. Mas solido ang dating, di ba? Kay blood is thicker than water, tapos yung isa naman mapera. Kaya panalo sila. Ganun talaga mga kababayan. Sabi siguro ni Marcos Jr., papanulunin yan by the way 969. Nako. Yan ang lucky number natin mga kababayan. 96, okay? Lucky number natin yan mga kababayan. Hindi yung 69
96 ho yung lucky number natin. O kaya naman, kaya dito sa ano na to, palakpakan ho tayo. Malapit na ho nating hindi makita yung numerong 96. Ano ho yan? Ika nga paborito ko yung numero na yan, 96. Hindi yung kabaliktaran, pero malupit yung number natin ngayon ha. 969. Di ba? Mahusay yung numero natin. Subscribe na ho kayo para makita na natin yung 970. Ika nga, di ba? Tuloy natin. Ayan na nga po. Ay, hindi. Si Banat pa yun. Ito na, okay, mangga na tayo. Alam ko na demote si Natatis at yung Papa General na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At Ibig sabihin, tatakbo ho pala talaga ng presidente o di naman kaya vice-presidente. Ibig sabihin, yung mga alingas-ngas na itatandem siya dito kay Risa Hontiveros, ika nga makatotohanan. Kasi di lang galing kay Banat galing na rin dito kay Manggagamit. Anak na to, paano ba yan? Paano ba yan, Nicolas Torre? Wala ka na sa limelight, wala nang optics sa'yo. Mahilig sa optics yan punta sa CHR, makikipagkita kay Leila de Lima. Mahilig sa optics yan. O magpapaboxing-boxing. Didikit kay Coca, kay Frag, kay Lisa Araneta Marcos, namimigay, di ba? Mahilig ho sa optics yung mama na yan. Umikot ang pambansang kapulisan nung naluklok ang mama na yan. Ha? Umikot ho sila sa walang humpay na optics. Oh. Minsan, hindi naman kailangan yung kanyang mga punto de vista sa mga issue. Nagsasalita ho yan, sumasawsaw. Ngayon pala, meron palang balak tumakbo ng pagka-vice presidente. Ang kapal naman ng mukha. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabuso. So ma'am, namumuliti ka na rin siya? Nag-start na? Parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung Never outshine the master. Yan. Never outshine the master. Pagka ikaw, pinakita mo na, mas magaling pa ako dyan, di ba? Pagka bangag, pangit yan. May magkakaproblema ka talaga dyan, Brad. Mabilis na matagal na yung 4 na buwan na panunungkulan mo pag chip PNP pag nagkataon, di ba? O, yun na nga, natanggal. kay SILG. Hindi naman maaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. You find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumuliti ka po ni General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Ang pagkaalam ko na demote. Ayun na nga mga kababayan, at ito naman ang sagot nitong si Nicolas Torre diyan sa pagkakasibak niya na yan. Sagot ho niya dito sa mga nagtatanong kung ano ba dahilan. Hindi, muna pala tayo dito, Dito kay Nicolas Torre, ika nga, friendly reminder, ha? Paalalahanan lang natin yung mga pangit dyan sa Malacanang. Ito ang naging mitya ng pagkakasibak nitong si Nicolas Torre. Ito. Okay? Naman natin, hindi lang dyan sa Tuklaw kundi sa iba pang mga droga, lahat ng pinagbabawal na Dahilan. walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Yun ang problema doon, di ba? Parang sinabi mo, mga bangag kayo, papangit nyo Yung nasa likod mo, Brad, tignan mo, yan ang naging mitya kung bakit siya sinapak. Isa sa mga dahilan kasi maraming nasaktan sa Malacanang
saksakan kasi ng kapangitan yung mga nasa Malacanang ngayon. Kaya yan, nagalit sila kay Nicolas Torre. Kaya para sa mga, para sa mga susunod na chief PNP dito kay Nartates, sabihin mo, pagkabangag, pogi at maganda, magtatagal ka sa pwesto mo. Eto mga kababayan, ito sagot nitong si Torre dito kay John Vic. Mga nakikisaw-saw, mga nagbibigay ng opinion. We welcome all of those. Ayan, Mga ito. nakikisaw-saw, mga Takot mga nagbibigay ng opinion. nag-iisaw-saw. We welcome all of those. May mga statements nga lang na right now ay nakikita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming days. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. No? Kung ano bang aasahan natin sa September 1 sa pagpapatuloy ng Blue Ribbon na committee hearing kaugnay dyan sa mga maanomalyang flood control. Ito na ho si Sendante. Lagay ko lang dyan, yan si Sir Banat, no, para talagang ika nga yung presensya ng kanyang kalupitan at kahusayan sa pagbablog. Medyo mahawa-hawa naman tayo sa line. Banat, idol. Banat bike. Diba? Kahit pa paano para mahawa tayo sa kahusayan nitong si Idol Banat ba. Hindi, real talk bilib ako dyan sa mama na yan. Nakita ko yung niyan nung lahat, na kay Marcos na lahat maging tayo, di ba? Na kay BP Sara tayo, nagpunta kay Marcos Jr. Pero yan na natili. 2022, panalo si Marcos Jr. 23, napakatamlay ho ng views niyan, pero hindi ho siya lumipat. Yan kaya bilib tayo dyan. Bilib tayo kay Banat. Kung meron akong ipopromote dito, yung mga pinromote ko dati, kalimutan nyo na yun. Para doon sa mga pinromote ko, anak ng toka. Ito talaga, kahit marami na subscriber yan, mag-subscribe kayo sa akin. Yung mga subscriber ni Sir Banat, mag-subscribe kayo sa akin. Isa lang yung idol natin. Mga pinromote ko dati, pero lang pero yung third floor, yung mga sila Ma'am Joey yan, malulupit yan. Pero yung mga Birada Aguila yan, okay yan, Banateros. Pero maliban doon sa mga yun, yung mga hindi ko nabanggit, na pinromote ko, alam nyo yon. O wag nyo na yon. Mahirap yun. All of those through meaningful dialogue. Teka. Dito na tayo. Sen. Nabanggit ko yung Tuba Benguet no isang Biyernes, weekends, Sen. Sa Baguio. Opo. Baguio. Nandun po ang Pangulong Bongbong at napunan niya. Nasa dyaryo ngayon. Ayan, opo. Viral po ngayon. Ang isang proyekto daw po sa lugar na yun, yung Tuba Benguet, ay useless. Walang pakinabang. At pinuntahan pa po niya, nagkataon naman, nakasama rin po niya ang Pangulong Bongbong. Ito pong rock net shed at saka rock netting, ginastosan daw po ng 260 million pesos na hanggang ngayon hindi ho napapakinabangan. Sen? Oh. Paano mong pakikinabangan ng structure na yan? Mulat-mula pa. Ito, matagal na nating dinidiscuss ito. Opo. Ang mga bahagi ng ating mga lansangan, yung mga major highways, no? Ay may bahagi dyan na kung tawagin ay asset preservation program. Asset preservation program. Okay. Lalo na sa mga bahagi na lugar na kung saan ay malimit yung landslide. Meron palang gano'n. Ayan, kaya yung dadaanan Mga rockfall, mga gano'n. dadaanan ay mga bangin na ganyan. Kinakailangan talaga yung kanilang kinasasadlakan, yung magkakaroon ng yung mga slopes nila. Opo. Merong tinatawag na slopes protection. Yes po, oo. Na meron ding road slips, meron mga road slips, Opo. slopes protection at saka yung landslide. Yan. Pangkaraniwan sa ganyan, dahil nga masyadong peligroso, mga bangin yan Opo. buhay talaga ang nakataya dyan. Merong memorandum ang DPWH na talagang mahigpit ang specification yan. Ang okay. pinagagamit yan, dalawa lang Kasi napanganib na po yung napanganib, okay. Pagka pinag-uusapan yung mga road slips, Opo. slopes protection at saka yung landslide na yan,
ang mahigpit na specification, yung tinatawag nilang ASTO. European ito. ASPO. ASTO. A-S-T-H-O. Okay. Pagka American Standard, ang gagamitin nila ay yung ASTM. Okay, opo. ASTM. Alin man sa dalawa na yon? Mahigpit yun. Kaya pati yung rack netting na gagamitin, talagang yung genuine talaga yun. At yung pagkakabitan yun, magkakaroon ng boring. Opo, ibabaon sa bato ata. Merong boring na vertical, merong horizontal. May kanya-kanyang layo yan. Halimbawa, pinag-uusapan 6 na metro o 5 metro. Ang Ayan, yung mama na yan, pagka siya ang nag-explain sa isang bagay-bagay, kagaya nitong ano na to, dito sa flood control o yung rock netting na yan, kung ano man yan, di ba? Tayo naniniwala. Bakit? Yan, hindi naman nung nagpupulburo yan. Abogado yan. Yan, pagka binasa niyan, ano yan, ika nga, naiintindihan niya. Pero yung isa sa mga nakatalikod dyan, yung naka-hard hat na kulay puti na nasa kaliwa, yun nasa kaliwa, wag nasa gitna ha. Dapat dyan binabatukan. Sino ba yan? Di ko kilala. Sino ba yung nakatalikod? Oh, yeah. Paturo-turo nagbabangag lang naman sa Malacanang. pagitan. Horizontal yun, halimbawa. Meron ng vertical, meron din. Pagkatapos yung rocknet na yan, talagang ASTM or ASTO specification. So yung dalawa lang yun po ang required. Yung pinapayagan. rocknet na yun, talagang matibay yun. Yan ang sasagka lahat sa mga ano na yan, matibay talaga yun. Lalaglag na bato. Ang nangyayari, para makatipid, Oo. para ngayon makapangurakot at talagang lulustayin ang pera ng bayan. Magdi-bidding nalagay sa bidding Opo. Specified. ASTO specification rocknet. Talagang So nakasulat po yun, letter po, ano? letra por letra, ASTO talaga Hindi ka naman mananalo pag hindi ka pipirma na ASTO talaga yun. Kaya, Tama po, oo. Bibili ngayon, hindi ASTO, bibili sa China. Yung salip na ASTO, tsaka yung ano. Oo, bibili sa isipin mo, 3 buwan pa lang kalawang na yun. Paano nga hawak doon sa mga Substandard. border ka na hawakan yan? Oo. Ilang bilyon ang ginagastan yan? Naku. Asset Preservation Program. Ilang bilyon. Yearly, sa GAA palaging meron yan. Para proteksyonan. Para ang gamit ng kalsada natin, matagal. At matibay sila. Tingnan mo yung pinakita mo ngayon kanina. Yung kasi Yung rocknet na nilagay, Opo. parang sapot ng gagamba. Nako. Spiderweb, di pagka lumaglag yung bato doon, kaya pala ang sabi, nangangalaglag daw po yung bato sa Mangangalaglag talaga kasi. napanganib pala. Ilang buhay ang masasawi dyan. Para lamang sila magkamal ng salapi sa paraan na katuwalian. Kaya pala ilang bagyo lang daw mula nung July, gumuho na po, hindi rin madaanan pala yung Gugut-gugu, isip-isipin mo yung bakal na ipapasok mo horizontally. O sinasabi niya 5 meters. O 2 meters lang. Ano gagawin nun? Nako. Paano tatagal yun? Hindi nga po tatagal yan. Saglit lang sana. Ito meron tayong paalaala mula po sa DOH. Lalo na po ako. Opo. Ay, nako. Sen, ito na. Doon sa atin ng mga kababayan. Pero, ang tanong mo natin siyempre, siguro baka sabihin nila, sa unang araw, tapos nabanggit yun na nga, September 1. Pero, siguro, tinataya ng marami meron ba talagang mangyayari dito? Kasi marami na pong nangyaring investigation sa Senado. Nga po isa, nag-privilege speech din, napansin din doon ng marami. Marami daw po dyan mga nag-privilege speech, mahigit 10 taon na. Pero sa halip daw po, malabanan ng korupsyon, malabanan ng kung ano-ano, lumala daw po ng husto. Ako nga, ang pakiusap ko lang, Opo. kasi wala pa akong 2 buwan sa Senado, Jen. Opo. Alam nyo naman na binibilang-bilang ko nga 1 buwan at halos 3 linggo pa lang. Magdadalawang buwan pa lang pala. Ngayon, kayo nang humatol kung ano ang aking paano ba natin
Ano ba ang aking performance itong isang buwan at halos tatlong linggo? Siyempre, susukatin mo naman doon sa kahit papano. May nangyari namang Ako, pagka naririnig ko ang isang government official na ganito ang sinasabi, yung tipong napaka-kumpiyansa ho natin na talagang itong partikular na senador na to yung magtatrabaho. Bakit kamo? Kasi hindi kagaya ng iba dyan, nagsiputian na lang ang buhok dyan sa Senado, kagaya nito si Soto, di ba? Pero ni minsan, hindi ho niya sinabi na, ano na ako dito ha, tagal ko na dito, tignan nyo, i-check nyo performance ko. Itong si Sendante, wala pa hong 3 buwan. Wala pang 5 buwan, wala pang kalahating taon, pero yung pressure ramdam ho natin na talagang kung ano yung sinabi niya, yun ang mga paninindigan niya. Kung ano yung mga pinangako niya, yun ang mga gagawin niya. Di ba? Pangarap ho natin dumami yung mga senador na merong hiya, kagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi kagaya ng iba dyan, mga walang hiya. Diba? Nagsiputian na lang ang buhok, mga burnik nila sa katawan sa pagiging senador sa napakatagal na panahon, mapahanggang sa ngayon, yung tipong wala ho sila, mga manhid na sila, yung tipong kahit na wala silang ginagawa dyan sa Senado, paupo-upo lang, pa-kontra-kontra lang. Walang pressure sa kanila na binabantayan kami ng sambay ng Pilipino, hinihintay kami, tinitingnan kung ano ginagawa namin. Wala ho silang ganun. Itong si Sendante Marcoleta, meron ho siyang ganung pakiramdam sa sarili niya. At base sa mahigit 2 buwan kong pagiging senador, tignan nyo, ano na bang ginawa ko? Privilege speech. Nakita ho natin kung paano yan na sagutan o nag-interpolate sa mga usapin dyan sa House of Representatives. Mga matatalinong punto ang kanyang mga re-raise. Motu proprio. Actually, hindi naman nata motu proprio. Nag-privilege speech tong Senator Chingo Estrada. Pinag-usapan kagad. At yung paglatag ho niya, hindi ho siya nag-monologue na kagaya nitong si Dick Gordon na siya lang nagsasalita. Pinagsasalita ho niya ang kanyang mga kasama. Kasi humawak din dyan sa Blue Ribbon na yan si Dicky, yan si Dick Gordon. halimbawa, dinispose natin yung isang usapin na talagang nagbibigay naman ng napakalaking pag-aalala sa maraming mamamayan. Opo. Nagampanan ba natin o hindi? Ganun sana. Ang gusto ko sana ay kahit makita man lang nila ang ating performance. Kung sakali naman katanggap-tanggap sa kanila, nasa kanila yun. Kung sakaling short naman tayo sa kanilang expectation, ako po kasi kararating ko lang di ba? Sabi ko sa inyo, new part pa lang daw po kayo, di ba? Sabi nga nung isang babaeng nagpapakadalubhasa sa kanyang Magbo-broadcast. Talagang bulang na lang na ano magagawa ka niyan? Di ba? Ayoko naman po sabihin sa inyo na marami pong magagawa. Gusto ko lamang po sana pagtiyagaan ninyo na tingnan po ninyo kung paano po natin itataguyod ang ating pananagutan. Hanggang sa kaya po natin. Lumawak na lumawak yung problema sa kasi ito, lumalabas ngayon sa social media. Una, sa COA pala, meron palang isang mataas na opisyal ng COA dyan, ang kanyang mahal sa buhay ay kontraktor. Tapos yung mga nagbibigay ng lisensya sa mga contractors, yung miyembro yung PICAB, ang taga-taga, Philippine Contractors Board, mataas na opisyal din po nila. Ayaw kong husgahan yung mga bagay na yun kasi kung halimbawa yung contractor na yun hindi naman kasama dun sa mga blood control projects na ngayon nauusisa natin na multo lang. Kaya ang pagkakagawa ay talaga namang walang kakwenta-kwenta. Baka naman ito wala namang nagawang ganon. Bagamat sa iba sigurong banda maaring mapuna din siya sapagkat wala naman sigurong kasalanan dahil sa mag-asawa siya siguro kontraktor na yung asawa niya. Wala namang magagawa. Diba? At kung wala naman siya sa posisyon, kahit na siya ay taga-COA, kung hindi naman siya direktang nakikialam dun sa pagbibigay ng audit doon sa nagagawa ng mga contractors, kailangan makita natin lahat yun Kaya ayoko munang husgahan hanggat hindi natin nakita yung kabuuan ng mga pangyayari. Diba? Bagay kasi ngayon sa social media, ang bilis ng laging iliugnay
Tinatagni-tagni po nila na parang bagay na ipipinta ngayon sa isip ng tao, tama po kayo bilang isang abogado, hindi mo naman pwedeng magkamag-anak itong dalawang ito, isangkot na nga sa isang katiwalian. Ang magiging sukatan lamang dyan, katapos-tapusan dyan, pag Opo. nakita mo talagang merong conflict of interest. Ayun. Ay, dyan opo. masusuyod mo talaga yon. Sa ngayon, hindi ko pa makikita yan eh. Kinakailangan ay masusing pag-iimbestiga talaga. Para makita natin na incompatible talaga yung posisyon mo, ay lilitaw talaga yon. At wala naman tayong kikilingan sa bagay na yan. Pero ganun sir, tayo, yung palang pick-up, ang isa requirement sila para maging member ka pala ng board, dapat dati kang contractor, parang ganun, sabihin dati ka nagtatrabaho sa ganitong negosyo para maging board ka ng pick-up. Pero hindi naman sinasabi na dapat ngayon contractor ka pa. Ayun lang. Makikita rin natin yun. Paano kung halimbawa board member ka na ng pick-up pagkatapos contractor ka pa? Ayun. Sa ngayon lang, kahit hindi pa natin nakikita, maaaring may conflict of interest. Kasi pagka board member ka ng pick-up, isa ka sa mga nag-i-screen ng mga nag-a-apply na lisensya. O kaya nagpapa-upgrade ng lisensya. Tama po. Halimbawa, ikaw AAA ka. Gusto mo ngayon magpa-upgrade na quadruple A. Ayan. Dadaan ka ngayon sa kanya. Tama po. Pwede kanyang ipitin sapagkat Baka kalaban mo ito. bakit ka pa ikaw mag-apply? Ako naman may lisensya, contractor, gamitin mo na. Baka ganun ang mangyari. Hindi ko sinasabing ganun. Mag-royalty ka na Kaya lang, di ba? Yun, tama. Depende sa pagtatanong ngayon. Kapag nasagot mo ng mahusay, baka patawarin kita. Pero kapag hindi ka nakasagot, Nako. problema mo yun. Sinasabi ko lang, ang pwedeng daanan ng pagtatanong. Pero dito, Sen, sa flood control pa lamang ako bilang nag-oobserba, parang napakalawak na, Sen. Siguro, doon naguhugot ang ilang mga broadcaster, ilang mga vloggers na kung flood control pa lamang ang pag-uusapan natin, baka maubos na agad ang termino ninyo, hindi pa natapos sa flood control issue, controversy. Meron akong pamamaraan at hindi ko masasabihin sa inyo. Ayun pala. Bakit? Tinangka ko bang gawin ito ng paganyan-ganyan lang? Hindi ko muna sasabihin sa inyo. Kasi nasanay sila sa di ba? Pag ganyan, ginagawang series ng hearing. Hindi ako ganun. Ayun, Malalaman nila kung paano. Ayan. Kaya lang, pasensya na kayo, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Tama po, Sa tama. September 1, malalaman ninyo. Second hearing pa lang yun, Sen. Second hearing, pero kahit malaman ninyo, lahat ng mga i-involved dito, wala na kayong magagawa kahit malaman pa nyo. Ayun. Pero ngayon, hindi ko muna sasabihin. Bagamat sinabi ko sa akin, hindi ko na rin muna sasabihin, Sen. Wala naman ako sinabi sa iyo. Masaya po kaming nanonood. Nako, ang Kadong Dadas Kadong. Marami pong salamat. Nakasubaybay po at natutuwa daw po sila sa pagsubaybay Pero sa gusto ko mapansin ng ng mga sumusubaybay sa atin. Kahit na yung galit sa atin, sa akin, halimbawa. Ayan, totoo, Sen. Hindi man lang yan nakuhang kwentahin kasi. Oo nga naman. 1 month and 3 weeks pa lang yan Ba't di ko kumpara doon? Yung mga iba 3 dekada na dyan 4 na dekada na nga di ba? Yun na nga po. Pero, bakit sa ngayon nakikita ng mamamayan parang may tiwala sila? Kasi nakikita ko rin Totoo po. At sa dami ng mga nagte-text sa akin dyan, hindi ko na kayang sagutin lahat na nagsasabi na ipagpatuloy nito, ganito. Alam mo na, isasagot ko na lang. Yung lalagyan ko na lang ng puso. Hindi ko kayang sagutin lahat. Opo. Hina-heart na lang. At least hindi siya sinison, di ba? Ano ba yung heart? Di ba may heart? Heart, emoticons. Tawag mo ito, no? Ano tawag ron? Emoticons. Minsan naman merong isang parang nagtatawa siya. Ayoko naman gamitin yung baka